Gap. At nakapag elementary, high school, and college sa tulong ng Panginoon. Noong pa man, gusto ko na umasenso ang buhay, ayaw ko ng ganitong buhay namin. So, tinulungan ko ang sarili ko, na i-encourage ko, at una, I believe, ang nagpalago at nagpala sa akin ay ang Panginoon. So, hindi pwede sabihin natin tayo mahirap o mananatiling mahirap. Nasa sa atin din yun eh. So, gusto kong tanungin ng mag-asawang ito kasi kilala ko sila eh. Ngayon, pa-travel na lang sila. Kasama ko sila sa Amerika. Nung tayo nag-minister sa Amerika, blessed na blessed ako. Tapos, after that, one trip after another. And recently, galing tayo ng Israel. Kayong dalawa, kasama ko rin. Pinagpala sila ng Panginoon. Mga 3 decades na yata kayo na nasa business. 28 years, if I'm not mistaken. At nagsimula sila sa talagang walang pera, talagang walang sasakyan. Na-embargo pa yata yung mga sasakyan nyo. Kaya, in-interview sila sa Channel 2 at saka sa 700 Club. Sa Channel 2, si Corina, 700 Club. Anong nangyari sa inyo? Bakit kayo umasenso? At ano naman ang masasabi nyo sa mga nanonood kung paano yung buhay ninyo pwede rin mangyari sa iba. So, bigyan nyo kami ng mga siguro pahayag o mga patutuo nyo, and then paano mga biblical principles na kami rin ay magiging Don at Donya. Siguro magsimula ka, Pastor. Napakaganda po ng ating topic ngayon. Ang topic natin, bakit ba nangyari yun na mayroong mahirap, mayroong mayaman. Pero isang katanungan na pwedeng sumagot sa lahat ng yan Meron bang tao na ipinanganak na may damit na? Wala. So, hubad lahat. Hubad lahat. Ibig sabihin, doon pa lang sa paninimula, pantay-pantay na tayo. Yes. Okay? At ang nais ng Panginoon, ang maaaring tinuturo ng Diyos sa atin ngayon, maging sa mga nanonood sa atin, yung kailangan natin magtrabaho o mangarap na kasama natin ang Panginoon. Yes. At isa pang bagay na nag-trigger sa amin actually nung kaya kami inimbita ng mga ganitong station ng 700 Club o maging si Corina dahil doon sa isang patotoo na nagsimula kami sa 800 piso. So hindi pala problema ang kapital. Yes. 800 800. Nagsimula kami noong 1982 na 800 ang puhunan namin. At nabuhulan sa amin nung kami magnobyo, yung mga pangarap hanggang sa magpakasal kami sa actually ay marami. Oo. Bayad na ba yung utang mo? Yung pinagpakasal namin inutang ko pa sa biyanan ko, pero kinakasal kami. 150. Ganun ka tindi yung kahirapan, kaya pagkatapos ng kasal yung regalo pinambayad ko naman. Wow. Kaya siguro impression sa akin ng biyanan ko ng time na yon, parang mahirap pagtiwalaan tong mamanugangin kong to. O maging ako sa pananaw ko sa sarili ko, walang kakayahan. Pero nung dumating ang Panginoon sa buhay ko, natuto kong mangarap ng merong katuparan. Marami kasing tao nangangarap hindi pwede sabihin na walang nangangarap. Lahat tayo nangangarap. Ang problema, hindi natin kasama ang Panginoon. Pangalawa, hindi natin sinasamahan ng gawa. Kasi pag nangangarap tayo, nakasama ang Panginoon, wala kang takot. Yes. Isang bagay na nagtitrigger sa tao para hindi siya umasenso, pagka nasimulan na siya ng takot, na hindi niya kayang gawin yun. Pero pag may inaasahan kang kasama ka, sigurado magagawa mo yun. Yeah. So, pangarap. No? Ikaw naman, Donya, anong dagdag mo sa kay Don? Donya Sally, ganda. Anointed pa. Aba? Sa biyaya ng Lord, naunawaan ko, natutunan kong magdeklara. Nung maunawaan ko yung salita ng Diyos, na sabi doon sa Mateo 6:33, hanapin mo ang aking kaharian, ang aking katwiran, at yung pagpapala susunod lang pala. Kaya hindi ko na hinanap ang kayamanan. Sinundan lang ako ng kayamanan. Kaya yung pagpapala, lahat ng pinangarap namin, ibinigay ng Diyos na dati pedicab lang ang sasakyan namin, walang gatas ang aming anak, 6 po anak namin dahil sobrang ganda nga po ako. Kaya eto, naka-6 kami. Pero hindi huwad lang ang dami ng anak, hindi rin huwad lang yung kung gaano kakabata nagkasawa. Kasi po, 19 years old lang kami naging mag-asawa. Pero sa biyaya ng Diyos, nakita ko na pag pinaniwalaan mo na may gagawin ng Diyos sa buhay mo, may gagawin. At sinabi ko noon, ako si Donya Sally Ganda. Kasasabi kong Donya, nangyari. Kasi sabi ng Bible sa Numbers 14:28, tao,
Sino tao rito? Di ba tayong lahat tao? Mhm. Ano mang narinig ko na pinag-uusapan ninyo, yun ang gagawin ko. Hindi po kami nag-uusap sa bahay na mahirap kami. Hindi kami nag-uusap sa bahay na kawawa kami. Pinag-uusapan namin ilabas ang Pajero, ilabas ang Honda Civic, ilabas ang GLXI. Pero nilalabas natin noon ay yung tricycle. Ah. Kahit wala pa. Wala pa. Nakikita nyo lang agad. Yun ang faith. Naniwala kami sa Diyos na di nakikita at naniwala din ako sa mga bagay na di ko pa nakikita at doon natuwa ang Diyos sa amin. Pag napangiti mo ang Diyos at giver ho kami, hindi Yeah. matatawaran. Yeah. Yun ang sikreto, yung pagpapala sa Panginoon, naunawaan namin yung subukin mo ako anak. Kung di ko buksan sa iyo ang durungawan ng langit, sabi niya sa Malakias. Marami tao kabisado yan, pero di naman nila ginagawa. Ayaw ng Diyos, ang gusto ng Diyos, maging doer tayo, hindi lang hearer. Kaya sabi ko sa asawa ko, sweetheart, tawag mo sa akin, ganda. Sweetheart, love, hindi kami nagtawagan ng pangalan. Kaya lahat ng mga bagay na tinawag namin, nasa amin na, hindi na lang bumababa aeroplano. Yeah, helicopter. Helicopter. Yan ang hinihingi namin Yate, ngayon. yate ba? Barko. Kaya maniwala lang po kayo, may pag-asa po tayo. Amen. Yayaman tayong lahat. Praise God. Amen. Tatlong bagay yung binanggit ninyo at napaka-importante nito. Una, magkaroon ka ng pangarap. Yes. Libre naman yun, no? Amen. Importante yun, magkaroon ka ng pangarap at tapos bantayan mo yung Yes. lumalabas sa bibig Yes. mo. Araw-araw There is po. power in Declaration. confession. Amen. Numbers 14:28. Saka po Deuteronomy 30 verse 15. Ah. Death and life is in the power of your tongue. Yeah. Kaya po, isipin Life and lang, death. life and Proverbs 18:21 yun. Ayun, sorry Yan. po. Pero meron din Okay. po Deuteronomy 30 verse 15 to 30. Didagdag pa, dagdag Amen. pa. Amen. Tapos yung pangatlo, matuto kang wag madamot, Yes, kundi giver. mapagbigay. Una, yung ikapu, ano? Amen. Akala nila pabigat, susi yun ang Opo. lalo nakasunlad, Opo. ano? Opo. At mag-share ka rin ng blessing sa iba. Amen. Mas masarap po Important. nagbibigay kaysa tumatanggap. Yan, amen. Sikreto po namin Amen, yun. amen, amen. So, importante yan. Para mawala yung kahirapan, no? Dapat pakinggan natin yung mga salita o pananalita galing sa mga pinagpala na ng Panginoon. So, paano naman, Pastor Alex, mabibreak natin yung mahirap ang buhay, no? Ganito na kami, talaga wala kami pag-asa. Anong masasabi mo dyan sa mga poverty mentality, mga confessions ng mga ganyan? Sa Luke chapter 15, meron pong isang parables doon, yung parable of the lost son. Yung isa pong anak, di ba, dalawa po sila, isang anak umalis, kinuha yung mana niya, tapos nagkaroon ng crisis, di ba? Noon pa may global crisis na eh. So naghirap siya, then in verse 11, yun ang tumimo sa aking isipan eh. And he finally came to his senses. Okay. So yung pa rin eh, kaisipan eh, nasa Yes. isipan, it's all in the mind. mind. No, ang pagkahirapan nasa isipan lang. Hindi ka mahirap, nilikha ka ng Diyos ayon sa kanyang wangis at nilikha kang naging tagapamahala. Amen. Ako dati akong drug addict, dati akong drug pusher eh. Pero nung bumalik ako sa senses ko, nakilala ko ang Panginoon, nung tinanggap ko siya noong 1983, doon po nagsimula, nagbago ang aking buhay. Amen. Amen. So, importante. So, hindi ka ba nahuli ng time? Hindi naman po. Buti na lang. nakilala Madulas, ko. laging Oo. nakakatakas. Ingatan, ano? Ingat. Ngayon, gusto kong last few words from you. Paano ba ma-train tayo, lalo na yung mga kabataan, no? Na magkapera o yumaman, no? Ano ba yung mga principles? Ano bang ginagawa Yeah. nyo ngayon sa inyong mga anak na nakita ko, nakakabilid din ng sasakyan, may bahay Yeah. din. Anong ginawa ninyo? Personally po ay train ako ng siguro tinrain na ako ng Panginoon nung pa. Second year high school pa lang ako ang pinakabatang ahente sa parting Laguna eh. Wow. Second year na nakakarating na ako ng Lucena, even sa parting north ng San Jose. San Jose, Nueva Ecija. Batang-bata na nag-aahente. Yun ang nakita kong instrumento sa mga anak ko ngayon. Lagi ko sinasabi sa kanila, kailangan maging modelo tayo magulang. At sinasabi ko sa ako nga, nagawa ko yun eh. Mas kaya niya. Mas kaya niya yan. Tapos inoobserbahan namin sila kung paano sila kikilos sa kumpanya. Hindi basta-basta bibigyan namin ng pera at susustentuhan, kundi tatrabahuhin niya yung kanyang kikitain. Kaya nakakabili sila ng kotse sa pamagitan ng kanilang pagtatrabaho. Hindi dahil binigyan nyo. Hindi po. Ayun. So sa kanila ring ano, no? Ayan. Bawal pong pakainin ng tamad. Yes. Oo nga. Oo. Ayaw ng Lord ng tamad. Ayan. Sa akin sa kahirapan eh. no? Yes. Nakita ko meron kayong